Ano po bang pangalan nyo, Lolo? Yulan. Yulan? Ano Oo. po yung alias po ninyo? Yulan talaga. Hindi pa ako natatataka noon na disgrasya na ako. Dahil nung araw, nung first year ata ako, second year, uso riot dito eh. Wala pa yung mga hold-upper, wala yung addict. Puro away ang uso nun, parang asyong salongga eh. Ganun eh. Ganun ang mga mentor namin dito eh. Kaya yung idol namin, puro riot. Puro away dito. Mga anong edad po kayo niyan, Lolo? Mga 13, 14. Tapos, habang nag-aaral ako, dahil uso nga ang riot dito, medyo may barka-barkada rin ako dito kasi mahilig din niya ako eh. Pag may away dito, parang kami ang cheerer. Mapalakpa kami. Pag may bumabagsak, may nasas. Talagang halos umaga, gabi sa sumpakan, ganun ka kami kakulit nung araw. Kami yung inuutusan ng mga siga-siga dito, yung mga mentor na kami inuutusan. Yung, siyempre, nagagaya ko pati loob namin. Parang gusto namin, ganun din kami. Parang gusto rin namin maging siga-siga, ganun, di ba? Kaya ako, estudyante naman ako. Tapos naka-poster ako. Meron akong poster parents eh. Kinukuha na nga ako sa Amerika, doon ako pag-aaralin. Hindi ako pumayag. Dahil dalawa lang kami nung nanay ko. Naawa ko sa nanay ko kung may iwanan ko. Kaya takot din ako magkahiwalay kami. Sinabi ko na lang sa foster parents ko, dito na lang ako mag-aaral. Umayag naman. Tapos, habang nababarkada ako dito, yung papanood nga ng mga riot-riot na ganyan, isang gabi, nagsasalok ako ng tubig. Dahil no, salukan pa nun, wala pa yung mga nawasang ano eh. Biglang may nagsalita doon sa tumakbo, papasukin kayo. Sumigaw yung kasama namin, yung parang kinikilala namin, boss ba, ganon. Kunin niyo yung gamit. Di kinuha naman. Napunta ata sa akin, 22. Ayan na, sinabayan namin. Sigawan sila, pasok din kami. Di pagpasok namin, siyempre, wala naman sa isip yung makakatama ako, tatamaan ko sila. Bigla akong nag-init ang katawan ko. Yung pala, tagtad na ako ng bala sa pula ko dito. True entry yan, tagos sa dito, sa kabila. Buti tumagos. Oo, naramdam. Lalim nito. Oo, tumagos to. Lalim nito. Ito, true and true rin. Sa braso. Ayun, to. Puro tagos eh. Walang inopera sa akin eh. Puro true and true nakalagay doon sa diagnose. Di pagkamuntak ko, medyo nahinto ako ng pag-aaral. Kinabukasan, nabalita sa dyaryo. Isang estudyante nabaril sa ganitong lugar. F. Muñoz, Texas. Pag tama sa kanya, pagtagos ng bala, tumama naman sa isang batang natutulog, patay yung bata. Kaya nabalita ng gusto yun eh. Hanggang sa probinsya namin, nadinig pangalan ko, nabalita sila. Kinabukasan, yung grupo ng bala dito, yung mga may edad sa amin niya, riot uli. Nagpapahinga ako, may tama ako, sabi sa akin, Lan, makaganti ka na. Sabi, papatay ka agad. Ay, ginanti po kayo? Oo, ginanti talaga ako. Sabi ko, sige, okay, salamat. Hanggang gumaling nga ako. Tapos aral uli, pasok uli. Nung panahon na yan, Lolo, meron na kayong tatak? Oo, katatatak ko lang nun eh. Burado na nga, nipis. Pwede makita, no? Yan ang una kong tatak eh, oh. No? Parang burado na, no? Nipis. Malabo na po. na. Pero aninag ba naman, Lolo? Oo, sa tagal yan. Oo. Mga taga saang street po yung mga kalaban ninyo? F. Muñoz yan, diretso yan eh. Dito kami, sa Texas, banda rito, Muñoz din, Sputnik. Kaya drone and drone yan. Kuminsan, may sumusugod din sa amin, kumando naman. Paano na pong mga sumunod na nangyari nung... Nagkaroon ng babian, babi nga ako, namatay yung nadali. Mga sumunod na pangyayari, di pumapasok na ako. Ang nangyari naman, binagsak yung martial law. Di habang tumatakbo yung panahon, nag-iiba na ang timpla ng tao dito. Dumadami yung mga padayday-yung bahala. Yun na, nag-umpisa na yung parang nagyayaya ng hold up. Hindi namin alam nung araw yun eh, ganun. Ang unang nasama nga doon, si Litong Gayot. Kaya siyang pinakabatang hold-upper dito. Bale nung mga panahon na yan, Lo, kumbaga ang lakad nyo yan, mga gulo-gulo lang. Oo, gulo-gulo lang. Bandang uli, nasabit din ako. Ano naman yung disgrasya? Pag uwi ko galing eskwela, may nagiinuman mga bahala. Medyo malaki-laki na rin ako na umakyat ako, nakainom ako. Kung pala, hindi ko alam na may plano sila. Maya-maya nagbabaan yung mga kainuman ko. Pagbaba nila, pumunta doon nga sa kabila, doon sa rayutan. May hinold up sila. Yung nagkakaritela, namimili ng baboy noon ng karitela. Maraming dalang pera yun dahil baboy, mahal, di ba? Biglang nagkaputukan, bang. Sabi ko, riot. Mahilig ako sa riot. Mapapil ako eh. Kuha ko isang gamit. Takbo ko doon. Biglang may nakakita sa akin. Datingan ng pulis. Sino yung mga dito? Si Ulan, may dalang
Nak na wanted akong bigla. Wanted akong bigla. Wala akong kalam-alam doon sa hold up na yun. Hindi nga ako kumita doon eh. Yun, nag-umpisa na yung kainitan. Hanggang na-wanted ako, sumasama na rin ako sa hold up. Baga tinuloy nyo na rin, pinangatawanan nyo. No? Oo. Medyo natutok. Pero hindi ko gusto talaga yun eh. Parang ano lang, estudyante nga ako eh. Eh, ang hold up siyempre, payabangan na kami noon. Sunod-sunod, isa-lasal kami, pumipesto noon. Bawat estudyante, kanya-kanya kami. Kalawit dito, kalawit ulit. Payabangan kami kung ilan yung nakuha namin. Ganun, di ba? Ang sama nito, nung kasalukuyan ng kainitan dito, nauso na yung puro hold up na. Natuto na nga yung mga tao dito eh. Puro yung hold up na, bus eh. Tunugan ko, parang kasama ako. Sabit ako doon sa mga tira na hindi ko naman ginawa. Pag nahuli ko, yari ako nito. Sabi ko, tinuli ko. Hanggang uminit nga ako. Mga nasa anong edad na po kayo niyan, Lolo? Di 17 na ata ako, no? Ang bata pa po, no? Nahuli nga ako nung binahe ko, 18 ko eh. Nagtatago kasi ko dito sa San Antonio Village, doon sa kaklase ko. Minsan, naisipan kong umuwi. May nakakita pala sa akin. Bigla akong renade. Ang dami sundalo, pulis. Alam mo, yung inuhuli nila talagang bawat lingon ko kahit yan, sundalo, nakaarma. Mga pulis. Di nakatsa ko, sabi ko sa nanay ko, Nay, wag niyo akong iwanan. Sabi ng mga pulis, ikaw, dali na sa Intramuros yan, dahil doon ang salvation nun, dali na yan. Nervous ako, patay, sabi ko, yari na ako. Hindi naman. Diniretso ako sa headquarters. Pagdating ko naman sa headquarters, para akong laruan. Bawat dadating kasi nakasulat doon sa blackboard eh. Yulan, huli na eh. O, dadating, lasing, please, tag, pasok na sigari, kawawa ako. Eh, ang payat ko pa naman nun. Bugbog sarado. Tapos ang dahil kong kaso. May mga may mga Pero yung mga kaso nyo na yan, totoo naman yan, Lo? Hindi. Wala nga doon sa ginawa ko na nahuli ko eh. Yung mga nakaso sa akin, yung mga mabibigat dito, kasi yung panahon na yun, yung ipapatong sa'yo para lumaki kaso mo eh. Buti na lang, yung mga siguro may konsensya, hindi ako hindi ako tinuro sa korte. Naituro lang ako dito sa Kabayo. Ay, yung kinakwento nyo po kanina. Oo, ang kaso ko lang, robbery and ban with firearms. Kaya nung hinuli ko, hinahanap yung barang mo. Natadyak na ako. Sabi ko, wala po akong barang. Sabi ko, gano'n. Kumbaga sa pipimpipi na ako, tadyak ko to. Kaya sabi ko, yari ako nung sinabing dalit sa Intramuros yan. Gano'n ang nadidinig namin pag sa salvation. Swerte naman, sa headquarters ako dinala. Yung kaso, linaban ng nanay ko eh. Dahil alam niya, ang lakad ko lang, away. Hindi rin alam ng nanay ko ng hold up. Hindi rin niya alam. Pag sinabi nung kasing maranan, yung judge, kukumbita yun eh. Matindi yun. Eh yun naging sabi ko, payat sa akin ang dito. Buti naman, naging sentensya ko lang, 4-12. Siguro, kita niya, bata ako. Parang hindi pa Alam niya, estudyante ko. Bila nga, biyahe na ako sa jail. Pag biyahe ko sa jail, alam mo, papasok ko lang, may nangulit na sa akin. Eh, ayaw ko nung ganun, yung parang nababastos ako eh. Bigla akong sinapak. Sapakan ko, tawag kami ng mayores. Sabi, bigyan na yan, 20 takal. Sabi ko, Mayor, bakit naman? Gago ka pala, sabi sa akin, kitang bagong opera yung tao, pinagsasapak mo, may opera lang pala. Eh, malay ko kinukulit ako di ba? Sabi ko, kararating mo lang, ikaw pa nang bugbog. Kaya ako naman nabugbog yun, may tama nga. Kung wala, siguro, laki sa akin ganun ako, hindi naman ako namimili ng lalabanan Parang binubuli ka kagad kasi kararating mo lang gano'n. Siyempre, mayayabang ang Batang Texas. Pag sinabing Batang Texas, sikat Panahon ng araw, ang taxi dito ayaw pumasok. Pag sinabi mo dito ka uwi, papatid, hindi. Ayaw, alam nila itong lugar nito. Ang tagal bago na yan, nawala sa isip ng mga taxi driver yun. Siguro, 80s na, nasa isip pa rin nila. Iba, ayaw pa rin Oo, ngayon na lang okay na dahil bali wala na yung tatak-tatat Tapos nung ano na po nangyari nung nandun na kayo sa Manila City Jail? Pinataka lang kayo? Oo, 10 lang. Di ko na kayanan, bagsak ako Hindi mabot ng 20. Yun, tapos na, okay na. May bumilib, may nayabangan, may nagalit kasi nabanat ka agad ako. Ayos, gano'n. Kaya dulo ko na yung mga Kaya nga na, sentensya na ako. Dala na ako ng muntik. Gano'n kayo katagal sa Manila City Jail po, Lolo? Kulang-kulang 1 taon siguro, gano'n. Pagpunta ko ng munti, ito naman. Sabi ko, ganito pala dito. Kapanood ka agad akong tirahan. Yung order para doon, pag tumira, may tumira. Bisaya ata. Sa lubok, ang lapit. Sabog, basag, nak ng
kaya. Sabi ko dito, may sakit ka pala sa puso dito, talo ka. So, nakakita ko sa brigada, welcome ako, nandun sinagayot eh. Yung mga co-accused ko, nandun na, nauna sa akin yung mga nahuli sa akin eh. Sama-sama na kami. Lahat namang pangyayari doon, nakaputo talagang pag di matibay ang dibdib mo, talagang ano. Pag doon, nagkagulo, makikita mo, yung bala nila umuusok dun sa ano, sa kesame ng brigada mo. Lalo na doon nangyari, doon galing ang tirador. Ilang beses nangyari sa amin na gayit yan eh. Eh, yung mayor namin, nagsusugal sa labas. Yung Taiwan. To Max Taiwan. Ang late na tao niyan eh. Oh. Yan. Meron kayong pangalan Max nito. Taiwan. Maximo Taiwan. Oo. Max Taiwan. Sinilaki lang ni Gayit yan. Opo, yan Diba? ang mayor nyo noon. Oo. Yung bagong gwardiya, hindi siya kilala. Pinapapasok na yung mga tao nagsusugal sa labas. Tinadyakan siya, pasok na! Eh, mayor yun, hindi papayag yun. Pagtayo niya, sinapak niya. Eh, malakas din manuntok, bumaligtad eh. Ay, nako, pinasok na kami. Papasukin na kami. May kasamang bumbero. Dami, brigada namin, kukunin kami lahat. Isigaw ka agad eh, ang pangkat, lalo si Taiwan eh. Lagyan ng basahan yan, yung gate, buhusan ng gas. Para pagpasok, sisindihan, hindi sila makakapasok. Ganon. Ganon mag-isip. Oo. Ganon kabibilis ang utak ng mga preso eh. Pero talagang ano, mga naka-deployed na lahat. Pasukin na kami. Siyempre, sinuntok mo yung gwardiya eh, di ba? Dumating yung superintendent, si Tutaan. Inausap yung mayor namin, si Taiwan. Eh, sir eh, naglalaro ako, tinadyakan ako. Ganun ba? Nausap yung gwardiya. Di ba kilala yun? Buhos yun nilang pangkalat yun, yung mayor de mayores dito. Ayusin mo na lang. Sabing ganun nung ano. Magaling din yung Taiwan. Talagang maraming bilib sa kanya kahit mali. Inayos na lang. Nakakahinga kami maluwag. Mire mo. Eh kung pagbaba kami doon sa loob. You know? Kami nagayot nandun. Tapos, eto naman, Fred Garcia, Batang Sampaloc. Kilalang kilala yan. Yan ang siga ng Sampaloc nung araw. Ito, Fred Garcia. Fred Garcia. Ito. Fred Garcia. Ano istorya naman yan? Palaya na to eh, sa Tagal eh, live to eh. Dahil marami rin nasa sa loob to, talagang siga, talagang bosyo, kinikilala. Eh, para kaming nagano, Springfield yung malaya kami lumabas, tahimik. Springtime. May springtime, walang away, di ba? Namasyal sa kitchen to dahil Ilocano to eh. Ang may hawak ng kitchen, Ilocano. Panahon ni Marcos yun eh. Kaya siga ang Ilocano noon. Sila sikat noon. Didilayin siya doon sa kababayan niyang mga Ilocano. Naghihintay na lang ng tawag to, lalaya na to. Ano pa nga to, na-broadcast pa sa Eddie Larde ata. Pati istorya nito, tapos palaya na. Akalain mo meron pala nagtatanim ng galit sa kanya doon. Yung dati rin naming isang bosyo, kung tawagin, Boy Aspa. Kilalang kilala na ni Gayot yun. Boy Aspa. Parehong Ilocano yun. Nakita siya, tumakbo siguro yung ano sa isip, kung na pagkakataon. Tapos ang isinama pa, yung isa rin naming kakosa na nagpa-GIG rin, nagpa-Ilocano gang. Yun na akong busy niyang kasama. Inikutan siya. Eh, ang galing nito, malakas ang kamao nito eh. Dahil birador din to eh, mabilis manak din to eh. Eh siyempre, wala naman siyang dala nun dahil springtime nga, hindi mo isipin bibirahin siya eh. Binira siya. Patat. Sigawan, si Fred, binira. Naku nam. Eh, ang dami, basta springtime, dahil tao. Nagsusugal, iba-ibang pangkat eh. Nasa 5C kami, susunod komando dito sa una. Nandun lahat kami sa labas. Umugong, ibig sabihin, may tirahan. Binira kami ng 30 caliber. Umuusok sa sa daan yung mga bala. Tutulin namin tumakbo. Talagang umiwas, siyempre, iwasan mo yun. Pero ano nangyari dun sa ano? Patay, tagtad. Pero di ba bawal sa pangkat yun? Hindi, GIG na tatak niya eh. Ito. Hindi, ito, bahala pa rin, nasa amin to. Yung Aspa, tsaka yung Blackie. Parehong dating bahala yun, nagpa-GIG. Kasi naman dati, pag nagkakatampuan yan, mga pangkat, kahit kakosa mo, nagpapaibang pangkat yan. di ba kasi nakwento sa akin ni Lolo Romy Reno at saka ni Lolo Lito Gayot din na kapag nangyayari yung nagpapalit ng pangkat, kumbaga nire-require sila na maghugas kamay. Hindi na uso noon yun eh. So, pag gusto mong bumalik, yun ang mamahala, gusto ka, pwede eh. Si Rodi Fuentes, tinanggap nga eh. Si Rodi Fuentes, pumatay ng bahala yun, yung pinakabosyo rin nung araw. Ang papel kasi noon, kumbaga sa mabait, mabuti. Siyempre, namimili ka, nasa mabuti siya. Tingin ko di na ibang pangkat sila. Doon sila linagay sa tinakwil. Pero bahala pa rin po. Bahala. Bakit ba sila tinawag na itinakwil? Ano ba yung insidente na yan? Ano yun? Nga yung bahala. Ayun din po atin nakikwento ni Oo. Lolo Boy Tambunting. Yun.
Ang labutan kong boso ron, yung sila Taiwan na. Maximus yun. Sila unang-unang may tirang bahala ron sa Muntinlupa eh. Yung Taiwan, si Cabalel, Jesus Albis, Kapampangan yun. Boy Makapanas, Rudy Villar. Batang pandakan yung Rudy Villar. Kaya lang yung Rudy Villar nakakawa, bahala rin eh. Si Rudy Fuentes. Kasi yung Villar, medyo nanliligaw ng kakosa, ganun, nambabara ko. Bosyo rin yung kaya lang napagkaisahan eh. Ang tumira rin sila Fuentes. Yung Fuentes, kinambisi niya yung mga bata. Kasi galit yung Fuentes sa namamara ko. Kasi si Fuentes, may nagpapaduda rin sa kanya. Kaya galit siya sa mga namamara ko. Niligawan din siya. Oo, isa rin magulang doon. Pero lumalaban yung matapang yung Fuentes, lalaban yung Fuentes eh. Ang galing ng Fuentes, tumira ng single doon sa Gate 4. 1966 yata yun. Labas ang trabaho. Paglabas sa Gate 4, nakapira sila, siguro mga 40 sila. Ang dala lang niya, yung kikil na ganyang kahaba na tinulisan. Kung sino yung natira niyang Bisaya. Talagang tinamaan. Kaya lang bandang uli, mas serious pa siya eh. Dahil sa dami ng empleyadong pumalo sa kanya, munti nga siyang mamatay. May pumunta nga empleyado sa amin na bahala eh. Galit na galit. Pinagalitan yung mga nagdadala ron, yung mga mayor sa amin. Pinagbumura nga eh. Pinabayaan yung tumira si Fuentes. Kaya tingnan nyo, mas serious pa siya ron sa tinira niya. Magaling din yung Fuentes, marami din ilag doon. Dahil tumitira na single yun eh. Kaya lang, ang masama lang, pumapatay siya ng bahala. Bahala rin yung mga napatay niya. Bali, ang nangyari po pala niyan, kay Rudy Fuentes, may nagpapaduda rin po sa kanya. Kumbaga, nagtanim siya ng sama ng loob sa mga gumagawa ng ganun. Oo, yun, nagalit siya. Mga nambabarako. Kaya ang kinausap niya, yung mga batang dumating doon. Mga bagitong bahala. Oo, siyempre, na-brainwash siya. Magaling magsalita yung Fuentes eh. Paano nangyari, lo? Tapos tinira nila yung bilyar doon sa brigada mismo. Siguro meron silang 20. Yung Taiwan na nagdadala roon. Kasama nga rin yung Jun Mednat eh. Kung narinig yung Jun Mednat. Yung Jun Mednat naman, talagang ginagalang na yung Taiwan. Ilag sila rin sa Taiwan. Ang ginawa ng Jun Mednat, niyakap yung Taiwan. Eh, maliit lang yung Taiwan eh. Siguro kasi laki ko o mas maliit pa sa akin. Eh, yung Jun Mednat, ang laki. Parang Amerikano yun eh. Niyakap siyang ganun, pinasok sa selda. Hindi nakapalag yung Taiwan, pero galit yung Taiwan, pumapalag. Dahil kakosa niya yung bindar eh. Pinadtad yung bindar, pinutol pa yung tenga, ganun eh. Nilabas yung bito. Ang dami naman tumira. Pero karamihan kasama niya, mabata. Kasama rin si Rudy Fuentes nung... Siya nga nagdala rin sa tumira eh. Siya ang bosyo, siya nga nagdala. Paano yun, lo? Pinuntahan nila sa, brigada? Hindi, magkakasama sa selda eh. Magkakasama nila sa selda? Oo. Paano yun? Paano in-starteran yun? Tinawag-tao nila yung alam nilang papalag, pinosti nila. Marami nga sila, may 20 sila eh. Tapos yung Rudy Villar po, may mga kasama din po. Wala nga sa sarili niya. Sumisigaw pa ngayon, ang lakas mga asar noon. Bagong kain pa yata, sumisigaw ngayon, sabi pa nga nung Villar, ang sarap mabusog doon sa pinaghirapan mo, sabi niya ganun. Ang ibig sabihin, yung hindi galing sa balukod yung kinain mo, hindi niya papatay. Yung Taiwan, walang nalalaman. Kaya nung magkagulo nalaman niya, natalanta yung Taiwan. Eh, tinukahan na siya nung June Mednat ang tinuka sa kanya. Malaking lalaki yun. Ito ba yun, lo? Si June Midnight? Oo, ito maraming totoo. Ayan po. Sa Olongo pa din napatay eh. Ayan po. Kaya lang, barako din yan eh. Namamarako din ang... Pero ano po, no? Hindi siya, Pinoy po ba to, lolo? Half Pinoy ba to, Parang Amerikano ata ito eh. Oo nga, parang Tama, Amerikano sumilong, nga eh. Laking lalaki yan eh. Si June Lahi yata Mednat. ito eh. Bali, ang nangyari, lo, nung tinira na nila si Rudy Villar, nalaman ni Maximo Taiwan. Ginanon naman siya nung Mednat. Yan, ginanon siya. Hindi niya nakapalag. Pinasok ko sa selda. Hindi niya siya pinakawalan. Kaya nang tapos na patay na, dumating na yung mga empleyado. Nabitiwan na si Taiwan, nagalit si Taiwan. Ang nangyari, yung mga tumira, di umalis, dinala. Hindi na sila tinatanggap sa bahala. Tinapon sila kasama si Fuentes. Kasi may narinig po ako na sinasabi, sila daw po yung mga itinakwil daw po. Oo, ganun ang nangyari nga. Tinakil sila. Hindi sila makapasok sa bahala. Galit si Taiwan. Kaya si Taiwan sinusuyo nila para maareglo dahil nakita Taiwan ang pag-asa nila eh. Para makabalik po. Oo, si Taiwan talaga pangkalahatan na boss. Kasi inobserbahan ko rin yung nakita ko, tama yung Fuentes, tsaka matapang. Siya, isa sa matapang na kinabilibang ko dun, yung Fuentes. Unang-una lang bakit, naging kaibigan ko yun eh. Dito. Naging kaibigan ko yun. Nakita ko tapang no.
Pati sa pakipag-usap niya, nag-usap sila ni Taiwan noon eh. Bandang huli, nawawala na rin yung ibang ugali talaga ni Rudy Fuentes. Nandun yung katapangan. Kaya lang, kawawa rin yun. Nabalita yun. Dito, ang tagal na balita nung sa Quezon City ata nangyari. Naisahan siya dun eh. Doon na siya nawala. Hindi, kinumbida siya. Kumpare niya. Pulis. Pala, balak na siyang ganunin. Kinaladkad siya, hinila ata siya. Madalas din namin kasi naririnig yung pangalan ni Maximo Taiwan. Ito nga. Ano bang karakter niya? Ano bang pagkakakilala niya sa kanya? Ano to, yung ayaw nung mga estapador, yung gumagawa ng kalokohan sa ibang pangkat. Pag sinumbong sila, lalo na yung Runner po ninyo. runner namin, may dalawa kami runner ng estapay, sinumbong sa kanya. Ang laki, ang tangkad eh. Siguro malaki pa siya yung konti. Sinabi ko siya puta. Tinawag eh. Lead ni Taiwan eh. Parang ganun eh. Pagtapat sa kanya, may hawak na palang balila. Hanggang yung tao naging ganun eh. Talagang nangyayari. Ganun naman kalupit yun. Basta Siya po ang bosyo pangkalahatan. Oo. Hindi mo nga isipin eh. Hanggang dito sa labas, kasama namin yun. Kasama ko. Ano ba yung tsura niya, Lolo? Payat. Parang Taiwanese talaga. Pero ano totoong pangalan niya? Maximiano. Kalimutan ko na si Boy Tambunting kilala. Mas kaibigan niya yun eh. Kilala ni Tambunting yun. Kumbaga yung Taiwan, alias niya lang po yan. Pero bakit ba siya tinawag na Taiwan? Kasi nga, Malit nga. Taiwanese pa. Pati nung lumabas sila, panay nga punta sa amin ni Tambunting, kami magkakasama. Kasi nung lumaya yan, pinunta niya si Tambunting. Pinuntahan ako. Marami akong alam na lugar-lugar ng bahala, mga ano. Kaya parang ako naging guide nila. Pinunta namin lahat. Makakakolekta naman kami. Dami nga eh. Meron pa nga pangyayari dito sa Liberisa dahil bahala rin dyan. Yung isa umiyak eh. Idol niya yung Taiwan eh. Tapos, hindi niya akalain na ganun kalaki lang. Kaya sinaiyak ko. Naiyak siya. Pinapanood ko yung tao. Ang dami namin na kolekta noon. Kung saan kami nakarat, sa sukat, kung saan. Puro bahala. Sabi nga ni Boy Tambunting eh. Sa loob, mayor ka. Dito hindi. Hatin parehas tayong tatlo. Tama si Taiwan eh. kayo po talagang magkakasama ng panahon niya. Ang lakad namin noon, si Boy Tambunting nagre-relo. Naisama ako niya. Kaya natuto na rin ako magagawa-gawa na relo, mamili na relo, namumuhunan na ako, tapos bebenta ko. Pero madala ko sa bilyaran, sa pulan. Nakilala rin kasi ako sa pool, medyo sumikat din ako din sa pool eh. Naging yung nanganap buhay ko, pangaharang. Ganun lakad ko. Tapos, pangungontrata ko, pareho ni Gayot, nangungontrata rin pintura yan eh. Natuto ko mangontrata, kaya kumikita ako noon. Paano karakter pa pala ni Maximo Taiwan? Paano siya mamalakad bilang bosyo pangkalahatan ng mga panahon na yun? Disiplinado siya. Talagang tahimik siya kasi nga yung mukha niya, hindi mukhang kengkoy, parang kung isipin mo parang galit palagi dahil nga eh. Mukhang Taiwanese nga eh. Pero umingiti rin. Lalo na pag may nag-aaway sa pangkat, nabalitaan niya. Galit na galit yun. Sa tawag yun. Ganun yun. Kahit mga ibang pangkat na bosyo, nirespeto rin siya. Oo. Respetado siya. Pati nga mga mga opisyal ng Guardia ng Muntinlupa eh. Kita mo nga. Dumating lang yung superintendent, hindi mo kilala. Si Taiwan yan. Kaya lang, may napuna ako. Di nandun na kami. Nasa dos kami na Tambunting. May dumating na isa, hindi ko kilala eh. Pero putok na pangalan nun, Erning Cobra. Pagdating dun, parang siya na ang boss yung pangkalahatan lahat. Pero mayor pa rin siya, Kaganon pa rin Maximo sila. Taiwan. Pero bagong dating lang si Erning Cobra. Wala siyang katungkulan. Wala. Parang lang, kumasta lang. Bosyo talaga, ganon. Kumasta. Parang si Joker ng komando, ganon. Pagkumpas nun, hindi sila susunod. Kumbaga may pangalan siya dito sa loob. Pati sa Oblo, pati sa labas. Sa labas, matindi yun, malupit yun. Erning Cobra. Kaya nung napat yun, malupit din yun. Kinaladkad ng owner yun, nabalatan ng gusto yung buong katawan. Kaya Erning Cobra yun, talagang yung, pag may makulit, talagang cobra. Lakas ng cobra niya talaga. Yung cobra niya sa ulo. Kaya alam, malupit talaga. Kilala sa yun, dyan sa Divisoria, Blooming Street, yan, mga kilalang yun. Anong naging interaction nila ni Maximo Taiwan? Wala, okay lang. Okay lang kay Okay lang yun. Wala. Kasi parang nagkakaintindihan niya mga yan ganyan eh. Kasi ang bahala nun, disiplinado rin, mababait, hindi makukulit. Tsaka kaya karamihan pa, may aral.
Tawag pa nga, puro gwapo, bawal nga ang pangit sa bahala nung araw eh. Kaya sinasabi nila po, quality dapat. Oo, na mo si Eddie Fernandez, di ba? Oo nga Oo, po. hanggang siya nag-bosyo doon sa ano. Pero nung dinatnang ko yun, nasa VIP lang siya, nakaiwalay sa pangkat. Bahala kahit sa labas, bahala na sila. Oo, no. Ito, yung tapat mong yan, banda ron ng konting tulay. Apo. Diyan napat si Eddie Fernandez. Diyan binagsak, pero alam namin patay na yon. Dahil nung gabi, ni-interview sa radyo yon, nung siniwalat niya yung mga droga, maya-maya nadinig namin, putukan dyan. May binagsak daw namin, hindi namin alam si Eddie Fernandez. Pero halatang patay na eh. Doon pa lang sa ibang lugar, dyan lang po yan nalabas. Kunyari ng laban. Nagkaroon ng chase, nagkaabulan. Bagsak na lang dito. Oo. May mga naging testigong bahala din dito. Kinuha yung mga hindi natutulog dyan sa gabi. Anong plano? Bakit daw dyan pa binagsak na? Hindi, parang palabasin na ng laban. Kasi marami rin siyang konekta marami kasi. General pa ata may hawak sa kanya sa drone. Kaya ano. Na naghabulan pa, gano'n. Para kunyari nagkaabulan, dyan siya inabot, binakbakan siya. Alam mo naman, pulis di ba? Galing sa ganyan. Yan ang istorya. Yan ang istorya noon. At tungkol naman kay Boeing, idol yun. Ibang klase ginawa noon. Pinento na lang sa akin ay tambunting Kasi nasa destino na ako noon Hindi ko alam kung sa Pampanga ako o sa PMA sa Baguio. May mga preso doon Na-destino ako doon Lumaya ako sa PMA. Yan daw, pinakamatindi yan ng bahala. Boeing, di ba? Boeing, yes. Hanggang namatayan. Pumunta dito yan, sabi sa akin lang, bili mo nga akong halo-halo. Hindi ko alam, mamamatay na. Siga talaga yan, dumadayo pa yan. Pag kinumbida sa riot yan, ang sampalok nun, puro tulay pa yan, puro kangkungan. Parang ganito rin dito. Ito, kangkungan lahat yan Dito ako natutong lumangoy Sampalok nun, uso riot, tapos mas maraming bahala dun. Kinukumbida yan. Batang San Andres yan matapang. Ang dami record niyan, ang dami pinatay yan. May mga taga sa ulo. Talagang fighter. Kung saan mo kaya nakilala yung Boeing. Kamusta naman po yung ugali niya? Okay naman siya, mabait Okay, mabait naman. May kaya pamilya niya Nasa abroad nga Tapos nagkaroon pa nga siyang girlfriend dito Kaya lang, malas siya. Merong ganun talaga Parang swerte pa pag nakakulong Nung lumaya yan, parang minalas Pero niya na-control niya lahat. Pangkat na-control niya, yung asawa niya, hindi niya na-control. Di ba? Ang puto. Paglaya niya yan. Oo, paglaya na yun. Di pinuntahan pa kami sa Bagong Silang, Gayot. Hinahanap kami ni Boeing. Nakita namin, naglalakad mag-isa. Sabi si Boeing yun Tawag namin yung kwento-kwentuhan Nandun na kami, magkapit-bahay kami ni Gayot Ito si Gayot, ito ko. Yung bahay namin doon. Naabot nyo ba siya na naghawak ng pangkat sa loob? Hindi, sina-Taiwan pa rin. Kasi nga palipat-lipat ako Sa Pampanga, sa Baguio. Siyempre, nag-iiba-iba ng mayorya, may lumalaya. Mayor, Bosyo, ganun lang naman yan. Kumbaga, mga naunang naghawak ng pangkat, yan sila Maximo Taiwan. Oo. Kung mga sumunod na lang, ito sila Lolo Boy. Sina Alvis, sina Joe Balais. Joe Balais, maganda rin istorya nun. Dahil naging siya preacher. Nagulat nga kami, utal-utal yun, bit na diretso yung nakakapag-English pa. Joe Balais, ewan ko kung nakilala niyo si Balais. Nagdala din ng pangkat yun dahil tumira din sa Muntinlupa yun Ang natira niya, 22 komando. Dalawa sila tumira. Rancho noon, yung 22 komando, nagtatras di siya. Siya kumukuha ng mga pinaglagyan ng pagkain, ilalabas sa brigada. Yung Joe Balais, saka yung Miguel Pebrete, dalawa sila, nakatoka na sila. Pagbukas nila ng pintuan, nilabas nila yung gun. Tinulak nila yung drum palabas. Malaki siya ang drum na nalagyan ng pagkain doon, ganyan. Hinatak nila. Nauna lumabas yung Balais, tapos yung Miguel naman sumunod. Kaya nung pagpasok ng Balais, may dala na matalas, sinalubong na yung tinitignan ko, nakakaawa panoorin yung pinapatay. Talagang kasali sa sakang ginagawa nila, ganyan kahaba yung matalas nila, yung paan ng tarima na nilagari, gano'n. Tinignan ko lang, pero hindi ko tinignan na matagal dahil maawa ka rin pagka hindi ka sanay dahil tapos ang nangyari doon, nung natira nila yun, yung pintuan namin nakatali na yun. Pagbaba nila, kala namin patay din sila Narinig mo, lakas ng palo, talagang gumagod sa ulo. Yung Balais kasi malaking lalaki yun Yung sa pagkako ron, sintisyado ng 2 bit lumaya. Tsaka alam ko patay na po ata ngayon. Yung Balais? Apo. Oo, patay na aksidente. Tsaka naging Pastor yun Opo, naging pastor. Oo. Fred Pingas, may naririnig kayong pangalan na Fred Pingas? Ito nga yun, Fred Garcia. Siya yun. Yan ba yun? Oo. Siya yung biniran na aspa. Siya yun, Fred Pingas. Sikat kasi yan Kaya yan, pag totoo mo ang pangalan dyan, apat na to, kilalang kilala siya sa bahala.
Kaya lang, malupit yun. Ang naging kawan niya ng gusto doon, si Rudy Fuentes din eh. Kasi nga, isang demonyo, isang medyo si Rudy Fuentes, nasa ano yan eh. Kay Mami Olga, yung... Foursquare. Oh, yun, Foursquare. Buti tatanda mo yun. Wala namin mo na ano na eh. Tapos si Fred Pingas, Fred Garcia. Fred Garcia. Fulbayo eh. Kaya medyo nakita na nga yung mabait yan. Nung palaya na nga, naglalabas pa at dinalabas ng brigada. Sana nakalaya siya, di ba? Yun pala ang niya. So ito naman, meron isa pa kaming pangalan na naririnig eh. Sino? Si Ben Baido. Ay! Nang hayop na yun. Ito, sa totoo lang, natoka ako dyan. Dito sa labas, dalawa kami. Bibirahin namin. Ganda pa nung gamit namin. Tatandaan ko eh. Black and white. Parang 45 eh. Binigyan kami ng pera. Amasahe. Pinunta namin sa bahay. Sabi ko, kung hindi namin siya may hindi na makoy, doon na kami. Dahil bahay niya pinunta namin. Lugar niya eh. Siguro talagang hindi pa panahon, nataon, wala siya. Dahil kung nandun yun, lalaban yun eh. Talagang matapang yun, gago yun eh. Pero gago. Kasi, kaya ako nasabing gago, walang na kalaban yun. Lahat ng ng bahala. Abusado, ika nga. Kaya sa loob, sa munti, patakbo-takbo yun eh. Paiba-iba. Tandaan tatak, Sputnik. Bisaya. Kasi matunog, natutunogan niya pag bibirahin siya eh. Nakakatakbo. Kung di lang namatay yung Beng Mangana, lalong yun ang bibigay ko. Beng Mangana, si Rodin Bicol, mga nakasama ko hanggang dito. Pumalag din daw po yan si Ben Mangana kay Ben Baido. Sila magkaaway hanggang munti. Dito naghihintayan yan. Naunang namatay si Ben Baido. Namatay diabetes dito binurol. Tapos Si Ben Mangana. magkasama kami halos araw-araw. Punta dito, punta ako sa kanila. Gusto ko rin maglibang eh. Gustong-gusto ko yung pinupuntahan niya nga ako eh. Magkikikwento siya nung mga rinatrat niya. Kasi ilang beses pumoga yan eh. Siya lang nga nakapoga sa City Jail, bilib nga kami. Kitas kinuha siya nagkakaaraw mawak sa kanyang pulis, naging mercenary sila. Tagapayan, dahil pinatay yan eh. Ben Mangana. Sinisigaw nila, MPA kami pag napatay nila. Ang puta nasa loob pa daw ng presinto yan. Naka-armalite eh. Walang makagalaw. Pinuntahan daw ng pulis Maynila, hindi binigay eh. Ng Southern eh. Hindi siya binigay. Pero anong background niya? Ano ba siya? Police ba siya dati? Militar Hindi. ba siya dati? Salbahe talaga. Bad boy talaga. Kasi nanay niya noon, piyansador, kaya umabuso. Kilala sa headquarter, taga-piyansa. Si Ben Baido naman, kaya umabang, may pera rin yan. Kaya malakas ang loob niyan. Sila sa Visconde Massacre, sila mga dinampot eh. Sado yan, kaya pati bahala. Ayaw niya, yung parang naramdaman niyang kinikritiko kahit di kanya narinig. Banatan ka niyan, si Ben Baido. Bayan eh, dahil ginawa niyan dito. Kami, hindi naman kami nagpang-abot. Ang naging ko lang, karoon ako ng interest dyan, nung parang ginahasa nila yung pamangkin na misis ko. Siyempre, pamangkin na rin ni Baby Chick yun, ni Baby Tan. Chairman namin niya dito. Isa siga dito, yun ang mentor namin eh. Yun na nagbigay sa amin para tirahin. Hindi lang nga. Hindi ko alam, sa kaswerte. Kaswertehan namin yun, di ba? Asunto rin yun, kahit kami makapal, di ba? May pera yung mga yun eh. Kumbaga, maraming kaaway si Ben Baido. Pero makapaglaro. Nakapunta siya dito. Nakareglo yan. Si Baby, talagang yan, dito. Kasi sila lang naman talagang tinitignan magkaaway. Kami naman, kumbaga, nasa side lang. Pag areglo na sila, parang areglo na rin. Hindi na kami makikialam. Nakapunta dito, pinupuntahan si Pabling. Tapos si Lolo Baby Incheck nung mga panahon na yan. Ayun ang siga dito eh. Yun ang mentor namin eh. Pero ang kasabayan ko, yung kapatid niya, si Jimmy Tan. Si Jimmy Tan. Yun naman ang maraming pinag... Iba tapang naman nun. Kasama ko yun. Yun yan ang sabi sa akin, kunin mo ang gamit lang. Nabaril ako. Yan, kami magkasama. Tapos, nung pagdating ko sa Muntinlupa, nasa ospital siya, hindi kami nagkita sa brigada eh. Tapos bigla na siyang lumaya. Tapos nabalitaan ko na lang, nawala dito. Hindi ko nabalitaan na basta nawala. After nawala na. Tapos Lo, ito muna, balik muna tayo kay Ben Baido. Napakaraming mga bahala talaga ang kaaway niya. Pinatay niya pa. Yung kasama namin sa Monte, kalalaya lang mo ilang araw. Ano pinatay ni Baido? Yung ibot? Kung tutusin yung ibot parang utos-utosan lang din doon. Pero may kalokohan din kasi Bisaya eh. Kumapapil ding pag halimbawa ikinasa sa tira, kakasarin. Kaya pinatulan niya pa yun kung makapagsalita man sa kanya na hindi maganda. Yung ibot, kinukwento po nila sa parang bilyaran daw ng... Bilyaran. Parang nakaiwas ako doon sa bilyaran na yun. Ano lang yun sa akin medyo mabilis ang ko eh. Parang ipatitira rin ako ni Baido doon. So nakaigtad ako. Kaya lang turing niya dito sa Tegas, kalaban niya rin lahat eh.
Ganun siya mag-isip. Oo, ako naman kasi gala ako eh. Basta lahat ng bahala, kahit sa lugar niya, maraming bahala doon, pumupunta ako. Palakibigan niya ako eh. Kaya parang kapatid ko na yung pangkat. Pamilya na. Taga ron din si Beng Mangana. Pakakaawa yung kaibigan ko yun, namatay yun. Bumagsak lang, umuulan. Dinala ng taga Marikina sa COVID. Di na malaman, di na makita. Yan si Ben Mangana. Mm. Siya ang pinaka-mortal na kaaway ni Ben Baido. Oo. Kritikong-kritiko niya si Ben Mangana. Kaya galit din si Ben Baido kay Mangana eh. Pero hindi sila nagpapangabot niyan, nagpangabot din. Hindi. Ewan ko sa munti. Nagkasama sila sa munti. Oo. Titirahin niya nga, sabi sa akin ni Mangana, titirahin ko na eh. Tumakbo sa BSL eh. Sabi niya sa Bisaya. Nakatunog. Matunog talaga rin yung Baido. Ayan po pala yung sinasabi sa akin nila. Kasi madalas ko po nakakakwentuhan dun si Tatay Anding eh. At saka si Tatay Bonok eh. Wala na nga ako nabalitaan sa mga antigo dun eh. Wala na ako nabalitaan. Dami nun. Wala na akong balitaan. Maski isa, yung mga siga talaga dun, yung may mga gandang ginawa. Kasi sinasabi po nila, Tagaron yung pinaka number 1 eh. Pinaka-founder ng bahala eh, si Divino Talastas eh. Number 1 lang yun, pero meron pa iba. May pumuputok nga dyan, si Boy Golden eh. Sabi yun, si Talastas, number 1. Ang kilala ko, kasama namin sa Monte, number 8 na. Si Ben. May mga number po talaga Kasi sila. yung iba naman, patay na yung original, binibigay na lang yung numero sa iba eh. Ay, pinapasa na lang yung numero. Dahil sa tagal, tsaka sa kasikatan, talagang may ginawang kalokohan, mga sikat. Ang gagandang lalaki pa. Bakit may number? Siguro yung founder, ganun. Pangalawang founder. Kaya lang, ang daming founder eh. Marami. Ang tunay nakakaalam niyan, alam mo sino? Si Rodin Bicol, patay na rin eh. Madalas din dito sa akin yun. Lumaya ako, siya pinuntahan ko. Hanggang namatay naman, dito punta sa puro alak lang. Bigay lang ako ng bigay na alak. Hanggang anong number yan, Lo? Number 8 lang ano na. Sa akin ha, number 8 lang. Yun nga, Hanggang yung number 8. Oo. Tapos anong nangyayari, Lo? Kunyari mag-ama tayo. Ikaw number 8 ka. Ipapasa mo na lang sa akin. Parang gano'n ako, kahit hindi mag-ama, kahit takosa lang. Takosa lang. Oo, ganun. Okay naman yun. Basta malapit sa'yo. Oo. Pinapasa nila. Yun din ang kwento ng mga nauna. Ipinapasa yung numero. Pero hindi naman, yun ang mga may number na hindi naman yun masyadong kinilalang mga matatapang siga talaga. Kumbaga founder sila. Isa sa mga nagtaguyod. Ako kasi, talagang mga nasaksihan kong matatapang yan, mga tulad na 20s, Boeing, mga disiplinado pa, tahimik, hindi mo Yung 20s, may aral yun eh. Talagang matalino. Di ba siya nga yung gumawa nung storya doon sa Ibingan ng mga buhay, di ba? Yun, kanya yan eh. Dapat si Robin Padilla ang magbibida doon. Si Romel ang gumanap. Kinunan siya na istorya. Yun ang binigay niya. Pinamagatan na lang sa libingan ng mga buhay. Parang sa Muntinlupa na yun, di ba? Libingan ng mga may ganoon. Pero istorya yun ni Rudy Puentes. Oo. Tapos yung huling pinunta namin na chairman, pagkasunog dito, pinunta naman siga ng Nubaliches, si Bayawak. Tapos, di kwentuhan, nung ko rin lang unang namit yun, pero sikat din yun dahil yung Bayawak, ang lakad nun, puro babae. Parang nagbebenta ng mga babae, chick boy, ganyan. Doon na, pinuntahan nga namin. Ba, mga ilang araw, nabalita namin patay. Siga yun dun ha. Alam mo kung sino Sino daw po? Ang nagkwento naman sa akin si Beng Mangana. Ayaw niya lang kami sa akin nakasama siya pumatay. Oo, Beng Mangana. Pumatay si Rudy Puentes. Tinawag siya, nasa bilyaran siya, sa itaas eh. Tinawag siya, may naghanap sa'yo. Pagbaba niya, pinatrat siya ng Armalite niya. Bakit daw? Personalan yun. Tsaka yung mga sumbong-sumbong. Siyempre, may mga tao yung Puentes, may tao rin yung mga sumbong-sumbong eh. Pag pinagsumbungan mo nga yung taong ganyan. Kita mo nga si Amay Bisaya, binugbog niya tinali sa poste. Binugbog ni Rudy Puentes, nabaltaan niyo ba yun? Di ba yun yung artista ba yun? Oo. Nakapalag ba si Fernando po? Hindi. Binugbog niya yun. Rudy Puentes. Sa ulupit si Rudy Puentes. Ang ganda lalaki pa naman nun. Yeah, parang ganyan itsura mo, kaya lang medyo kulit-kulit yung buhok nun. Tsaka yun, makikita mo siya para makilala mo sa munti. Pag may nakilala, naglalakad na tug-tug, tuk-tuk. Ang suot palagi nung bakya. Alam mo yung bakya, di ba? Lalo siya pang babae, mataas, Yung suot, tok-tok. Hindi nagsusot ng iba yun. Kaya hindi tatakbo eh. Hindi ka makakatakbo doon, kaya haharap na sa iyo yun eh. Si Rudy Puentes daw po ang sumbungan ng mga binabarako. Oo, ganun. Kaya nga, anghel siya eh. Yung mga salbahe ng babarako, ganun. Siyang tagapagtanggol. Oo, tagapagtanggol. Ayaw niya. Sabagay, kasi nga po, kakosa rin naman. Pero nasa tao naman yun. Pag gusto mo, bahala ka. Pag pumalag ka. Parang kapatid yan eh. Ligawan mo ang kapatid ko. Pag pumalag, yari ka sa akin. Pag di pumalag sa'yo. Ganun lang yan eh, di ba? Ilan taon na ba kayo ngayon, Lo? Magsi 73 na ako.
Si Lolo Boy Tambunting, Ang tanda na nun, 83. Kaya nga siya na lang ang pinakamatandang alam ko ngayon eh. Na nakikita ko, dahil nakikita kami eh. Na nakakasama ko. Saka si Chairman, 83 rin. Baka 84 na nga, dahil matanda isang taon siya na eh. Boy kay Chairman namin dito eh. Minsan, nagkita kami, pinunta namin. Didilayin siya si Boy. Alam naman ni Baby, siyempre magulang din galing Montpino. Bigay naman yun. Ang sama ako, nagdadala. Hindi lang masabi sa akin ni Chairman, dala ka ng dala dito. Kunento ba sa'yo ni Boy Tambunting yung ginawa noon sa Colonia? Yung pinatiisang kusa namin, yung ginanti ni Boying. Yung nagpa-Bartolina siyang kusa, nagpahuli siyang matalas. Pero may isa pa siyang matalas. Ginanon pa daw siya nung pumatay sa bala. Wala ka na, Boying. Ginanon siya. Maya kinatay siya. Nagulat pating Bartolina. So kinabili ba? Pero mo sarili mo, pinahuli mo, nagpa-Bartolina ka para mapatay lang yung pumatay sa akin. Wala nakagawa nun sa pangkat. Siya lang. may ganti mo Kaya lang. iniidolo talaga yun. Eh dito kami sa Laya pa lang, kilala na namin yun. Talagang matapang yun, ibang klase yun. Mabilis yan, mabilis. Ilang beses ko nakita yun, may kakosa kami dito kay inuman namin. Palapit. Nagulat eh. Binunot yung balisong niya sa ano eh. Sa bewang. Sabi ni Boying, ba't meron ka nito? Kasi pandepensa ko lang yan. Kilala niya si Boying, pero siya hindi siya kilala ni Boying. Sabi ni Boying, kakosa natin yan. Hindi nagsasalita ni Boying, binalik lang. Tahimik lang yung Sabi naman lahat daw ng pinuntahan ng kolonya, tinirahan naman daw. Oo. Eh dito nga lahat ng dayuhan nung tinira. Binira ng binira eh. Ganun ka lupit yun. Kahit nga daw po ibang pangkat, tapos naging kaibigan niya, tapos ginawa ng masama, iginaganti daw po niya. Kahit ibang pangkat. Magandang kasama eh, no? Yung mga ganun. Sasandalan ka talaga. Ano? May tao may. Boy Kamatis, yan naman magandang istorya yan. Para sa akin din ha. Nandun kami sa dos yan, kami nagayot, lahat napabling. Renasyonan sila ng GIG na pagkain. Rancho eh, tangali eh. Kasi isa rin sa paborito ko yun, yung beans na may chicharon. Halo, yun lang. Ang sarap na ng lasa para sa akin nun. Tapos may luya. Renasyonan sila Boy Kamatis. Kala nila chicharon. Tae pala. Galit ni Kamatis. Di siyempre, papatiran niya na yung mga yun. Kinuha niya yung driver, yung mga kasama niya doon sa mga bibit GIG. Pagrasyon ng GIG ng doon sa amin, sabay-sabay yun dahil isang 4 kami, malaki yun. Pintuan, 2 palapag eh. Doon lang dadaan ng nagrarasyon ng pagkain. Linabas niya ng Kamatis. Si Kamatis mismo, talagang makita namin. Pinagbibira yung driver, wasa ang katawan, pati yung mga Nakita niyo talaga? Oo! Talagang galit ni Kamatis. Pero yung putang nang kilala ka sa Monte, bigyan mo ng pagkain may tayo. Eh, gago rin itong mga kasi bilib din sila, sikat sila, silang Mga GI. GI, oh. Binira yun, putang yan, si Kamatis, tsaka rin yun, lahat ng kumpas nun. Pag lumakad sa plaza yun, halimbawa, nagsugal yun, kalaban si Taiwan. Di tinatalo na ni Taiwan. Halimbawa, may bago sapatos yung bigay nung dalaw. Susugal yun. Bigay yun, dito maangal. May alahas. Lahat ng kakosa niya doon, kahit tirador pa, ibibigay sa kanya yun. Kay Boy Kamatis. Oo, lahat yung ganjila katapat kay Kamatis. Tapos ipupusta. Saan nasira yun? Saan lang? Babae. Doon lang nagkababae doon sa anak ni Tarzan. Yun naman, mayoris ng puwer na yun. Yung Tarzan tawagin, taga Divisoria yun. Siniga rin yun. Big time yun. Yung anak nun, nakilala ni Kamatis, naging siyota. Nabaliw ang puto. Kasi noon lang nagkababae siguro nga. Yun ang putok. Nabaliw. Hanggang mabaliw yun, bosyo pa rin siya. Nagpapakasan ng tirahan, wala sarili. Bibigyan nila ng matalas. Lahat sila lalabas sa plaza. Namamahala si Amadong Buwang na. Naikwento ba si Amado? Yun, yung istorya dito, hanggang lumaya rin yun. Taga dito rin po ba yun? Pako. Malapit lang. Si Kamatis Pako rin eh. Bago naman nagsanla sa akin ng bar. Si Amadong Buwang. Tsaka yung siga ng komando, si Bukid. Sila magkakasama. Bodyguard sila, Yatsensa. Gitigisa silang bar. Sinanla sa akin. Eh kasi magkakasama hanggang munti, magkakilala naman ako. Kahit ibang... Tanga ako dito, nagulat ako. Andito ka na pala. Eh yung Amado, hindi mo naisipin lalaya pa yun. Dahil rin pinatay sa Montino. Yun ang pumalit kay Kamatis. Oo nga daw po. Sinasabi siya daw po ang kanang kamay ni Boy Kamatis. Mas maraming tirang nakita ko yun kaysa kay Kamatis. Talagang buwang nga eh. Galing pa kumanta. Kanta-kanta lang yun. Wala na sa bintana. Nagigitara. Ang tawag sa akin nung kalugar. Dahil batang pa ako, Bukid. Ganyan tawagan namin eh. Minsan nga senyasan pa eh. Mga kalugar na yung batang Bukid pa ako. Kalugar, huwag kayong lalabas. Titira kami. Hand sign din po. Sign. Si Amadong Buwang ang sumisenya sa inyo. Hindi, yung taga rito rin. Yung kilala yung kadikit mismo namin. Pero Sputnik yan. Oo, Sputnik. Kalugar ang tawagan, basta ganun kalugar.
Pero ibang pangkat ang kalaban. Kung minsan, Run Ruby, pag sinabi Run Ruby, kung sino makita sa labas eh. Sa pool. Kahit bahala yun. Oo. Kaya nga sinenya sa kayo kalalaban. Sa bangka. Di ba? Eh siyempre, titira, hindi rin alam nun. Basta makakita lang ng kalaban yun. Eh kasi naman doon lahat kalaban, iba-ibang pangkat eh, di ba? Madalas magsugal si Boy Kamatis tsaka si Maximo Taiwan. Oo, susugal yun. Lalaban yun. Tinatawag. Tsaka si Erding Cobra, tsaka si Kamatis. Noong mga panahon na yan, si Boy Kamatis, meron na siyang 12 pares. Wala pa. Oo, meron na. Silang 12 pares kung tawagin. Pero goods, okay naman sila ni Maximo Taiwan. Respetuhan din silang Oo, ginagawa respetuhan nila. din. Pero ibang pangkat, magkalaban pa rin. Hindi mo masasabing kahit nag-uusap kayo. Siyempre, pag nagpatira lang ba si Kamatis, sinong pipiliin yan? Siyempre, yung boss yun, yung kumari yun, ang gusto niya mapatira. Hindi naman siya ang titira, tao niya eh. Gano'n po ba kayo katagal sa maximum? May 7 taon eh. Kaya lang kung minsan Tagal din. palipat-lipat ako nga sa Colonia. Lalo na sa Sablayan, doon ako nahira. Yun ang mahirap na kulungan. Doon ko nga nakasama si Rodin Bicol. Doon naman, kagandahan kasi doon, di sinalo nga kami ni Rodin Bicol, yung mga bagong bahalan dumating doon. Bakit pala kayo natapon sa Colonial? May oras na dadating eh. Pinipili lahat ng preso eh. Sino dapat doon? Lalo na pag di naman kalaki ang sentensya mo. Ganun. Kasi yung life di pwedeng dalhin doon eh. Tatakas eh. Bira yung ganun. Yung life ka nga pero palaya ka na. Yan, dadaling ka na doon. Kumbaga bunutan, nabunot kayo. Oo. Nabunot lang ako, nagdala ako doon. Pero nakabalik din kagad ako. Dinakad ng nanay ko. Dahil natakot nga ang nanay ko. Dinalaw ako doon ha. Mindoro ha. Nakita niya yung mga preso, nakakadena na putok-putok ang ulo. Mga pumoga yun, nahuli. Yung kaya ganun. Takot ng nanay ko, kaya punta sa superintendent, linakad. Linakad niya ako, binagbigay ng manok na panabong, alak. O, anong lalagay natin? Eh, bahala na kayo. Linagay, ano? Didiferensya ako sa utak. Pagkadating ko, dinala ako sa mga buwang. Doon ako lumapag. Sabi ko kay Taiwan, lipat niyo ako dyan, puta. Murubang tao dito. Mayat maya, nagsusuntukan, nagpapaluan. Oo, may ilang kay. Kampuro talaga. Kalabang ka ba sa ganun? Anong mangyayari sa'yo, di ba? Sila lang. Basta buwang, oo. Oo. Yung laban niya ni Freezer ata yun, tsaka ni Ali. Nag-umpisa po setting, boxing na, boxing din sila, pinapanood sila yung sama ko, ang gulo, natakot ako na, minunod sa kama, tatago akong gano'n, kung sa tariyo lang ng puto. Nalileche ka doon, sabi ko. Ngayon, ito na, binarik na ako sa pangkatay, salamat, sabi ko, puto. Gano'n ka hirap yung naging buhay nyo sa Colonial? Hirap pa lang doon medyo sa pagkain. Kaya ako ano ko eh, tinignan yung karpeta ko eh, record ko eh. Tinawag pangalan ko eh. Oh, gusto mo maging checker? Opo. Sige, doon ka, bukas. Pala linakad ako ni Rodin Bicol. Malakas sa opisina si Rodin Bicol eh. Batang pako rin yung taga-riri kaya mabait ako doon. Nung palagi sa akin dito, tanggap ako ng tanggap, nainis ng asawa ko eh. Palagi lasing. Ano doon, ilogang tao sa ganun pa. Oh, hindi katulad ng mga iwahig, mga Davao, birahan ng birahan dyan. Doon parang bira. Nakakatakot na yun, tumakas ka. Sigurado, kasi papalit ka lang ng asin, kulambo eh, bigas eh. Kasi di ka makakalabas sa mga ano eh, mangyan. Tatagtarin ka talaga, dadaling ka sa ano, sa Colonia. O, papalit, bigas, asin, kulambo, banig. Meron silang usapan ng mga nanunukulan Parang ganun, doon. parang ganun. Yun ang reward. Kapag nakahuli kayo ng pumoga. Kaya ikaw, mag-isip ka na rin kung pupoga ka. Eh, buti dito sa Pampanga, maluwag kami. Kaya lang, patrobol din ako. Talagang malasin nata ako. Puro Bisaya kasi. Alam mo, nakaiga ako, sakin ako. Puti, ito yung kama. Nang banda rito ako, yung matalas hanggang dito lang. Hindi Sinaksa ko, hindi umabot. Siguro kala niya nakadikit ako. Parang galit sila sa Manila boy. Lalo namin sila ginalit. Inasar namin mga Bisaya. Kasi tahimik dun eh. Malungkot. Kasama namin mga sundalo nakakulong din sa barak. Sa Pampanga yan. Kaisip kami. Paalam kami sa warden. Eh, paparty naman tayo dito. Pasayaw tayo. Di ba uso yung sayawan nun? Pasayaw, di ba? Panahon namin. Nagpasayaw kami. Sumayang bigla. Datingan yung mga anak ng sundalo. Sikat Manila boy. Gagaling namin sumayaw nun eh. Galit na naman Bisaya. Eh kami puro inis lang eh, di ba? Eh palaya kami, puro kami palaya eh. Pero pag lilikaduhan, eh lalaban na kami doon. Eh, ito naman, paano ba kayo lumaya? Eto sa Baguio na, di Sige. nabalik ako sa Muntinlupa. Isip na naman ako ng paraan kasi mabuburyong ka talaga doon eh. Pero kaya lang hindi ako naburyo noon dahil ginawa ko noon, Pempal. Doon naman kami kaya naging magkaibigan ni Rudy Fuentes. Kasi mga nurse yun eh. Ang mission nata nila dumalaw doon. May nagbigay ng pangalan ko doon sa nakatawa ka sa akin.
tinawagan kami, nagulat ako, "Oh, mga nurse." Ikaw pa siya, ako si ano, sabi nung sa akin, si Ami, pakilala. Sulatan ng sulatan, hanggang naging kami. Kasi yung libangan ng mga preso, ganun eh. Yun nga daw po. Pimple na, diba? Sabi nung kapatid, sumulat sa akin, huwag mong lulukohin kapatid ko, ipapakasal ko kayo pag dating ko dyan. Si Ami ba, may? May kwento ko. Tumimangot. Ami? Ay, sorry. Nako. Tapos, sabi ko, sige, payag ako. Tuwang-tuwa, pinadalang pa ako ng dalat eh. Nalang gusto niya rin ako dahil yung mga sulat, yung mga biglang linusob nito sa ospital, sa MCU. Ako asawa ni Ulam Gonzales. Eh, Ilocana to. Ilocana din yun. Ilocanaan sila. Kaya hindi alam ng mga tao doon na nag-uusap sila tungkol sa ano. Ngayong araw, dumalaw yun. Landit mo naman ako linoko. Pati kapatid ko, maasa sa'yo. Iiyak yun, umiyak. Linoko mo ako. Paano ko na linoko? Sabi kong ganun. May asawa ka pala eh. Ha? Nagpunta sa akin doon. Nagpunta sa akin. Di, umami na ako, may asawa ako. Ng ilang araw, dumalaw naman to, galit na galit. Tapos dumalaw uli siya, papaalam na sa akin. Hindi muna ako umuwi. Di, uwian na. Doon, ako nagpunta kay Puentes. Kay Rudy Puentes. Oo. Galing ng kamay nun, galing sa English sa lahat. Sabi ni Rudy, sabi mo na lang sa kanya, the other hands your name, the other hands your heart. Ibig sabihin, pangalan ko nasa asawa ko, pero yung puso ko nasa kanya. Ay, magaling si Rudy. Maganda, ako ganda pakinggan ah. Ayos eh. Dumalaw pa mga ano, siguro inaano lang ang loob ko. Kasi sabi ko, tatakas ako eh. Sabi, bakit naman? Isipin mo, mawawala ka sa akin. Ano mangyari sa akin? Isip ako, hanggang tumakas ako. Pag tumakas ako, pwede kong apat, pwede kong ano. Anong gagawin ko? Nag-iisip siya. Pero siya makasagot siya, talaga mahal niya. Okay. Yun nga. Sana, susunod. Wala na. Pinaliwanag niya lahat sa sulat. Ito, nag-aalit na sa akin po. Nakakulong ka na, eh, disgrasya naman yun. Hindi ko kinuha. Sino nang dumating eh, di ba? Kataon lang talaga. Siguro, sabi ni Lord, bigyan ko nga na to para malibak. Eh, ilan naman kami? Ang dami namin eh. Lahat yung shoot eh. Oo. Nagkaroon pa nga ng anak ko iba eh. Iba kong kasama eh. Dahil mga walang asawa eh. Pero mga contact yan ni Rudy Puentes? Hindi. O mga dumada? Ako lang, oo. Hindi, iba yung kanya. Ay, ba yung sa kanya? Maganda yung asawa, no? English speaking din, may pinag-aralan. College girl yun ako niya eh. Dumadalaw din doon? Eh, baka talaga naman, mapapaano ka kay Rudy Puentes kada lalaki eh. Eh, yun na, paano na kayo lumaya? Ano na nangyari? Nasa Baguio ako. Kasi doon, ang mga preso, palagi nakabang doon sa nakamotor. Nakamotor yung galing ang sa opisina sa bayan. Sino? Alam na nila kapag dumating doon nakamotor. May dalang Sulat. Release paper, di ba? Yun nga, hanggang sa dumating pagdating sa akin, Yan na. sinabi, Gonzales, no! Kasi nagtatabas akong damo eh. Nayagis kong pataas, patakot yung mga kasama ko eh. Sa tuwa ko eh. Sabi ko, kapatas, uwi mo na ako. O sige, ayusin mo na yung mga gamit mo. Tapos kinuha niya na yung mga gamit niyo. Konti na lang yun, pinag-agawan na pala doon. Alam na laya ako eh. May nakatunog na eh. Diba, hindi mo na dadali yung mga kumot, ang bibigat eh. Eh doon kasi pag hindi ka uminom ng isang gin na buo, hindi ka makakatulog sa gabi. Ang kape doon, sa umaga, di pollen kami. Alas 4, karenteng. Count up, bilang. Punta sa kitchen. Sarap ng kape. Pagbaba mo, lamig na eh. Sa sobrang lamig, kita mo yung Pag lumabas ka nga kasi dinideployed na kami, punta na kaming trabaho eh. Sasalubong mo yung puno eh. Tapos, nung paglaya nyo, ano nang mga nangyari nun? Eh, siyempre, kusa-kusa, mga kumbinsi. Eh, dumadating dyan, inayaya ako lumakad. Hindi ako sumasama. Siyempre, dahil testing sa'yo eh. Mga kasama ko sa loob na lumaya na rin. Testingin ko eh. Pero mga big time, hindi ko sinasaman. Pero, napapalitan ko lumulusot naman. Nagiging milyonaryo eh. Kaya lang, hindi ata tumatagal isang buwan. Ito mo, nakadyaryo na, patay na. Pero eh, di ba? Sumikat na sila eh, di ba? Nung mga panahon na nasa kulungan kayo, Lo, may mga pagkakataon ba, Lo, na naging malapit din kayo sa Panginoon Diyos nung nasa kulungan Oo, kayo? naging kursilista ako. Kasama ko si Berting Labra. Kahit nakakatakot gabi, madilim eh. Pupunta ako simbahan. Para sa Panginoon naman, wala takot mo eh, di ba? Tao, umatin ako. Makikinig-kinig ka, isa pa, sinasama mo na yung mga pampalis buryon eh. Stress, di ba?
Sinasama mo na yun eh. Kanta ka na, ala, kantang gano'n yan. Pag-uwi mo, makakatulog ka ng maganda, di ba? Dahil sa Panginoon pinag-usapan niya lang. Ganun. Si Eddie Fernandez, hindi sumasama, iba yun. Si Berting Labra, komando. Nag-aabot ba yan si Rudy Fuentes tsaka si Eddie Fernandez? Oo. Pero nagsasama rin sila sa loob. Oo. Pero okay naman sila. Okay, magaling. Alam mo, yung isip ng tao, basta marunong ka naman eh. Yung mga ganong mga bosyo, para maging bosyo naman, kailangan may talino ka rin eh. Sa bagay, bosyo si Eddie Fernandez, ito si Rudy Fuentes. Oo. Yun nga lang, sila yung mga itinakwil. Oo. Pero bandang huli, tumatagal, parang baliwala na rin yun eh. Dito sa Alaya ka, sama-sama rin. Nagkasama. Ako nga, inanap ko pa si Rudy Fuentes, buti hindi ko nakita eh. Kundi sama ako sa pangkat nun. Palulupit yung pangkat nun, talagang sindikatong malaki. Malaki talaga. Dito sa labas. Grabe. Quezon City hawak niya eh. Si Lagalag sa VIP lang siya. VIP siya doon. Nung lumaya siya, nagkapelikula pa siya eh. Nakita niya yung kalakaran. Mas malakas yung draw. Binigyan yung draw yung mga artista. Ang bilis pala ng pera, yun. Hanggang nasa triad na siya. Dumating yung panahon, siguro gusto niya na umiwas. Eh, siyempre, nakakalas ka. Nayari siya. Pwede kayo magbigay ng payo sa mga kabataan ba? Base sa buong karanasan ninyo, mga naging naman. buhay ninyo. Lalong-lalo na yung mga kabataan dito ng mga pasibol dito sa lugar po Ay, ninyo. dito sa lugar namin, lalo-lalo na yung mga pasibol. Karamihan dito, hindi naman matatapang, nakita ko eh. Talaga lang bisyo, yabang. Mari sana, wag na nilang gayahin yung mga nauna dahil walang kainat nan eh. Wala namang gandang idudulot, di ba? Lalo ng droga. Ano, hindi ka gagagandang lalaki dyan eh, di ba? Unang-una, pag nakilala kang adik, sira na pamilya mo, di ba? Tuksohin yung anak mo, tatay mo, adik. Sira, di ba? Bakit papasukin mo yung mga ganun? Kasi karamihan pa dyan, lalo na pag adik na, mang-hold up na rin yun. Gusto niya yung mga yan, yung mga sugal, alak, eh, hindi nang palagi meron ka, mang-hold up pa. Kaya sana, huwag na nilang pamarisan yung ganun. Kumari naman kasi itong mga magulang, dapat bata pa lang, hinuhubog na nila sa pagkilala sa Panginoon, di ba? Unang-una, inaya nila, turuan nila magsimba para hindi maligaw. Kaso iba eh. Dito, nakikita mo dito yung simula sa ama, adik. Siyempre yung anak adik, yung apo adik, magiging puser na. Ganun buwan nakikita Parang ko dito. sa lahi na, no? Pit gugustuhin nila yun, di ba? Wala namang kainat na yun. Pero sa akin, nasa magulang talaga eh. Kung tuturuan lang na maayos, kung sa isip nila yung pag-aaral, ilapit ang Diyos sa mga anak nila, matututo yan eh. Pag nasanay sa ganun yan, hindi na magiging luko-luko yan, di ba? Hindi na mapapariwara yung mga yan. Kaso yung mga magulang pa, minsan ang pasimuno eh. Payo ko lang, lalo sa mga kabataan ngayon, magising sila ng maga dahil mahirap. Hindi bastang mamilibid, makulong, maiwanan mo asawa mo, lalo ka lang makakaisip ng masama, alam mo walang kinakain, nakakulong ka, asawa mo, anong gagawin nun? Pag-asawa ng iba yon, di ba? Maga pa lang, umiwas na sila sa mga ganyang kasalanan. Samantala kung nasa Panginoon ka, kahit ano lang binigis mo, kahit ano lang kinakain mo, palagay ko pakaramdam mo maligaya eh. Ako nga, punong-puno ako ng stress, pumupunta ako simbahan, pag di ko makayanan, simbahan. Dadasal ako. Maya-maya, paglabas ko, luwag na nahining ako. Kaya kay Gayot, bilib ako eh. Napunta siya sa ganyan eh. Maraming bumilib sa kanya dito. Apo. Tawagin niya siya, pastor na eh, di ba? Siya lang nakagawa dito nung ganyan eh. Ako Malito naman, eh. hindi naman ako naging pastor, pero malapit ako sa Panginoon. God first palagi ako eh. Dahil yan din ang pinamulatan ko sa nanay ko eh. Bata pa lang ako, sinisimba na ako. Malapit talaga ako sa Diyos. Tsaka ramdam ko yun. Ilang beses ang nangyari sa akin. Talagang linigtas niya ako sa COVID. Birium, Nandays, nakahigala ko sa kama, walang tayo, walang upo. Talagang nakita lang, lumuluha ako para namamaalam na ako eh. Grabe. Kaya nadinig ko pa, severe na ako. Malala na, sa kakadasal ko, nakakaingay ko na sa kanya, dininig niya ako. Pagdating ng ikapitong araw eh, pinunta na ako ng doktor. Sales, maaari ka na lumabas. Ha? Biglang lumakas ako. Kasi sabi ng doktora, iba na kulay mo ngayon. Maganda, nang dumating ka dito. Hindi niya lang masabing, hala ko, ano ka? Di ba? Mga nurse doon, tinatawag ko. Kumisa pag ay lumapit, yung piso, may coins ako doon sa higa, ginaganyan ko yung bakal. Paltan akong diaper, ganun. Alam na nila yun. Eh, 2 beses ako paltan ng diaper sa isang araw. Sunod na araw, 3 araw, 4 na araw. Sabi ko, nurse, oh, sige, baby. Tayo mo ako dyan, baby. Pupunta na mami dyan. Papaltang kita. Ganun para natawa ako. Pero hindi ko pinapakita. Baka mainis sa akin eh. Parang natawa ba? Eh, siguro yun na pag-umpisa ng paglakas po ata. Ganun. Sige, baby ko. Papaltan na kita. Sabing ganun. Oh.
Payo ko sa mga kabataan lang ngayon, kung papasukin nila yung mga bagay na hindi naman karapat-dapat, huwag nyo nang pasukin. Ilapit nyo na lang yung sarili nyo sa Panginoon, siguradong maliligtas kayo. Amen. God first. Sigurado yan. Yun ang mga karanasan kong, alam kong Diyos ang nagligtas sa akin nun. Ayaw niya pa. Meron pa kayong mission dito sa Panginoon. Gusto ko pang makatulong sa mga apo ko, matingnan ko pa. Eh, very much, nakakadasal kong ganun. 4 na graduate yung college. Ako po si Ulan, ito po ang istorya ng mga tattoo ko.